Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong mga talakayan ko dito po sa aking mga bagong social media platforms. Dahil dito po, mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, attorney, tapos ka na kaagad. Ha? Kapapasok ko pa lang. O dito po, mahaba. Kaya aabutan nyo lagi ako sa mga talakayan ko. At saka, hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 topics ang pag-uusapan natin. Kaya huwag kayong aalis. O simulan na natin. Pinasarado na ng Pasig LGU sa ilalim ni Pasig City Mayor Vico Soto. Magaling talaga itong si Mayor Vico Soto. Pinasarado na yung controversial na establishment na pag-aari umano ng pamilya ni Mike Defensor, mga kabunyog. Ang pinasarado ay ang Zerin Development Corporation na nag-ooperate ng Blue Hotel Pasig. Yan mga kabunyog. Ang order ng pagsara o closure order ay inilabas 27 April 2026. Ang naglabas nito ay ang Business Permit and Licensing Department, BPLD. O yan mga kabunyog. Yung Business Permit and Licensing Department ng Pasig City ay pinadalhan ng formal na sulat ng closure order itong korporasyon. Matatandaan itong Zerin Development Corporation na nag-ooperate ng Blue Hotel Pasig ay ang naka-reflect na president o chairman nito ay si Julie Defensor, ang asawa ni Mike Defensor. Officer din ng nasabing korporasyon, itong Zerin Development Corporation, ang anak na lalaki ni Mike Defensor. Kaya sila nadadawit diyan sa issue, sa controversial na yan na KTV, mga kabunyog, KTV bar, dahil ang nga nito, ang nakapangalan, naka-reflect na president o chairman ay itong si Julie Defensor, asawa ni Mike Defensor. At ang treasurer ay itong yung anak na naka-reflect na treasurer ay yung lalaki ni Mike Defensor. So ngayon, dahil ni-raid ng ng NBI ang controversial na KTV bar, pati na rin yung Blue Hotel na yon, ngayon pinasara ng local government unit o ng Pasig City ang nasabing mga establishmento. Formal ang pagsasara. May closure order permado at may pitsang April 27. Ang laman ng ang laman ng nasabing closure order, mga kabunyog, sabi dito, closure order, 27 April 2026, Zerin Development Corporation, Blue Hotel Pasig, Cliff Point Square, Ortigas Home Depot Complex, J. Vargas Avenue, Ogong, Pasig City. Closure order against Zerin Development Corporation, Blue Hotel Pasig. Based on available information, the 21 April 2026 raid conducted by the National Bureau of Investigation within your premises resulted in the discovery of serious illegal activities involving human trafficking, in the facilitation of prostitution within the premises, in violation of the Anti-Trafficking in Persons Act, RA 9208 as amended in pertinent provisions of the revised penal code. Thus, the continuation of such unlawful activities within your establishment constitutes grave violation of the conditions of your business permit and/or business registration with the BPLD, which requires
strict compliance with all applicable laws, local ordinances, and standards of public morals and public order. Pending the resolution of the complaint by the Office of the City Prosecutor Pasig, and in the interest of public welfare and safety, this establishment, Zirin Development Corporation, Blue Hotel Pa, is hereby ordered closed. This closure order shall take effect immediately for and by the authority of the city mayor, head BPLD Pasig City. O yan, mga kabunyog ha. So malinaw naman yung binasa natin ha. Malinaw yung binasa natin. Pinasara muna. Kasi may kaso na eh. May ano na, may formal complaint na sa office ng City Prosecutor ng Pasig. Mayroon nang naka-file na actually request for inquest proceedings. Nabasa ko yun eh. Ang NBI nag-request na sa Pasig City Prosecutor's Office na mag-conduct ng inquest proceedings. Ngayon, ang sabi ng Business and Permit Licensing Department ng Pasig City, habang hindi pa nare-resolve yung ano na yan, yung proceedings na yan sa Quezon City ay sa Pasig City Prosecutor's Office, sarado muna. Sarado muna. O yan, mga kabunyog ha. Kaya ano na ito, hindi na makaka-operate. Magaling din talaga ang patakaran ni Mayor Vico Soto sa Pasig, ano? Pag may violation, sarado muna. Ha? Sarado muna. I-clear mo muna ang pangalan ng establishment mo. Eh, syempre, ang nakalagay na rason bakit pinasara, nang inisyuhan ka ng permits o ng lisensya ng city government, nang inisyuhan ang establishment, nakalagay doon na kondisyon na susunod ka sa mga batas, ordinansa, regulations, at hindi ka mai-involve sa mga paglabag sa mga batas. Ay ito ang batas na pinag-uusapan dito na nalabag. Human trafficking. Mabigat yan. Tapos drugs. May mga illegal na droga na nakuha sa panahon ng raid. So mabibigat ito. Kaya sabi ng local government unit ng Pasig, ang nakalagay sa permit, nang binigyan kayo ng permit o lisensya to operate, hindi kayo mai-involve sa anumang paglabag sa mga batas. Ngayon, na-involve, di pinasara. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyari dyan sa mga establishments na pag-aari ng pamilya ni Mike Defensor. Mga kabunyog, umiinit. Umiinit ang bangayan nito ni Leandro Libeste at sa kanang mga rekto ng Batangas. Ano ito ang issue dito ay yung pamimigay ng ayuda sa mga barangays ng Batangas. Ayon dito kay Leandro Libeste, selective daw. May pinipili daw yung pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Kasi yung mga barangays daw sa ilalim ng distrito niya, 84 barangays hindi daw nabigyan. Ayon dito kay Leandro Libeste. Alam naman natin na ang governor siyempre ng Batangas province ay si Vilma Santos Recto. Tapos siyempre ang executive secretary sa Malacanang ay si Ralph Recto. Pumunta doon si PBBM April 24, pumunta ng Batangas, namigay ng tig 200,000 bawat barangay. 200,000 pesos bawat barangay. Ayuda sa mga barangays, yan nagkakahalaga yan ng 16.8 million. Ngayon, yung 84 barangays, doon umano yan sa distrito ni Leandro Libeste, hindi daw nabigyan. Pero ang sabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto, kulang daw kasi ng hindi pa raw nakakasubmit ng mga requirements yung mga barangays na yun. Kulang-kulang daw ng requirements. Kailangan kasi may mga requirements makumply mo. Ayun daw 84 na yun ang hindi nakakumply. Kaya lang talagang ayaw paawat nito ni Leandro Libeste. Nag-file siya ng resolution sa Kamara, imbestigahan daw ang nasabing pangyayari. Pero si Governor Vilma Santos Recto nagsalita na,
Wag na daw ano, patulan 'yan, madrama daw itong si Leandro Libeste. Anyway, mainit ang politika sa Batangas, mainit sa politika, mainit ang politika. Eh, mukhang hanggang 2028 magiging mainit 'yan. Oo, kasi siyempre itong si Leandro Libeste, pumosisyon na, Sara Duterte sila. Ay siyempre sila Ralph Recto, ang asawa niyang si Vilma Santos Recto, ay ano yan, PBB Marcos yan, administrasyon, kung sino man ang imamanok. Kaya maglalaban ang grupo ng mga Libeste at ng mga Recto. Pero siyempre malakas pa diyan ang ano, malakas pa diyan ang Recto eh. Hmm? Malakas pa diyan ang Recto. Si ito naman kasing si Libeste, malakas lang naman siya doon sa distrito niya, doon sa distrito niya. Pero pagdating na sa buong Batangas na, Recto pa rin ang malakas diyan. Kaya lang, malakas naman ang loob na lumaban nito ni Libeste kasi alam niya na hindi naman siya matatalo sa distrito niya. At kung pera ang pag-uusapan, may pera din siya. Kaya pero siyempre, malamang bubuhusan na 'yan ng ano ng mga Recto na matalo ang Libeste. Kasi nagiging sakit nila ng ulo eh. Pero ngayon pa lang makikita mo na umiinit na ang politika sa lokal. Kumbaga yung politika ng yung local politics umiinit na. Ah, Nag-ano na kaagad, makikita mo na ang init ng politika sa lokal ay dahil sa magiging labanan sa ano sa 2028. Hmm? Pero karamihan naman ng kongresista ng ano ng Batangas, mga ano pa rin, administrasyon, halimbawa si Beatrix Luestro o siyempre kakampiyan ng Recto. Ito lang naman si Libeste ang ano eh ang hindi sumasama sa administrasyon pagdating sa Batangas. At saka nangampanya din diyan si Sara Duterte. Pero hindi naman ano eh, hindi naman umubre. Yung kalaban ni Beatrix Luestro, openly in-endorse ni Sara Duterte. Tumayo pa siya sa tribuna, nagsalita. Pero sa bandang huli nanalo pa rin si Beatrix Luestro eh. So, malakas pa rin ang administrasyon sa Batangas. Kaya lang siyempre, itong si Libeste naghahanap ng butas. O yan, nakuha niyang butas ngayon na hindi daw binigyan ng ayuda yung 84 barangays. So, ang sabi naman ng kampo ng mga Recto, kulang-kulang naman ang requirements ninyo eh. Kulang-kulang naman. Kaya lang siyempre, ang malinaw talaga dyan, ano na yan? Bahagi na yan ng posisyonan sa politika para sa 2028. Kasi itong si Leandro Libeste, nagmiyembro na, sumumpa na sa PDP Laban. Hmm? Di siyempre, Sara Duterte na siya sa 28. Ay siyempre, itong sila Ralph Recto at saka sila Vilma Santos Recto, administrasyon niya. So ngayon, nagkakaanuhan na, nagkakabanggaan na. Anyway, magiging matindi ang labanan sa politika talaga sa 2028. Pero mahirap pa rin matalo diyan ang Recto. Mahirap sa tingin ko lang mahirap pa rin matalo diyan ang Recto. Malakas diyan sila Vilma Santos Recto. Lalo pa ngayon nasa administrasyon si Ralph Recto, executive secretary eh. Ayan, pero abangan natin kung saan mapupunta yang bangayan ng dalawa na yan, Libeste versus Recto. O mga kabunyog, itong si Iloy Bugris. The Queen of Revelations daw siya. At dalawa pang DDS vloggers, ayan, sinugpi na ng ng NBI, Sinugpi na. Pinadalhan na sila ng subpina, pinagpapaliwanag, pinapasubmit ng counter affidavit tungkol sa kanila kasing pagkakalat ng fake news, disinformation tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Di ba nung nakaraang mga linggo, pinalaki nila umabot nga sa puntong dinideklara nilang patay na daw ang Pangulo eh. Matindi kasi itong mga DDS na to eh. Nung unang nagkasakit ang Pangulo, ang ikinalat nila noon yung St. Luke's, yung faking medical report ng St. Luke's. Nakasuhan na diyan sila Jason sila Eric Celes,
yung si Jack Arguta, oh yan, diyan sila nakasuhan. Noon yun, nung una pa yon, yung nagkalat sila nung St. Luke's na medical report. Pero itong ano na ito, bago na naman to. Itong sila Eloy Bugris, itong Eloy Bugris, DDS na vlogger ito, matindi ang bungangan nito. Talagang bastos. Ha? Talagang bastos ito. Ha? Nakabase dito sa Dubai. Ha? Ay ngayon, ang naging issue dito, nung uminit na naman yung issue ng kalusugan ni PBBM, nitong nakaraang linggo lang, ah, kahit anong sabi ng Malacanang na hindi totoo yan, hindi, kinakalat nito, ano na daw, delikado na talaga, ano nga daw, stage 4 na ang colon cancer. Tapos kinalaunan, na-confine na talaga sa St. Luke's, ang dami nga daw pulis, binabantayan na yung St. Luke. Oh. Tapos nung bandang huli, mas matindi kasi ang ikinalat nila patay na. Matindi. Ito yung ano. So ngayon, ang ginawa ng NBI, pinadalhan na ng subpoena itong Eloy Bugris, the Queen of Revelations, itong si Rigondo Laping, saka si Grades Underpal. Itong tatlo. Itong tatlong ito. So iba pa ito doon sa mga nauna noon. Noon mayroon ng mga pinadalhan ng actually may kaso na nga. Si Jason sa nga lalabas na raw ang warrant of arrest eh. Diyan yan, cyber libel. Tungkol din yan sa pagkakalat ng mga fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pero yung una, yung tungkol nga dun sa faking medical report ng St. Luke's, ikinalat nila. Pero itong kay Eloy Bugris, iba naman to. Itong ngayon lang ito, itong latest. Ang pinagkakalat nila na delikado na, ano na, stage 4 colon cancer. Tapos dinala na daw sa St. Luke's, marami ng pulis doon, tapos may kinalaunan, patay na. Ah, itong huling ito yung matinding pagkakalat ng mga fake news nitong mga DDS kasi ano na ito, seryoso na yung mga kinakalat, malubha na daw talaga ang kalagayan. Actually, umabot nga sa puntong patay na daw. May oras pa kung anong oras namatay. Oh, tapos, ano yan, nang sinisita itong Eloy Bugris na ito, sabi niya, magpakita daw ng resibo na itong si Marcos ngayon, itong si Pangulong Marcos ngayon na nakikita ay hindi daw yan, ay siya nga ang totoong Marcos. Kasi may ano daw sila na peke na ito. Ha? Grabe ang kinakalat nilang fake news. Kaya actually si Yussi Claire Castro, yan yung inaanunso ni Yussi Claire Castro na yung mga fake news diyan, yung mga nagkakalat ng fake news ng mga DDS, vloggers. Hintayin nyo. Ito na yata yung sinasabi ni Yussi Claire Castro. Ay kasi itong si Eloy Bugris, paborito nito si Yussi Claire Castro na na birahin eh. Ay masama pa, matindi pa naman ang bunganga nito ni Eloy Bugris. Kaya ngayon, ang ginawa ng PCO, Presidential Communications Office, pinadala nila yung lahat ng impormasyon na alam ng PCO, pinadala sa NBI. Tapos yung NBI nag-conduct ng investigation. Dahil mayroon ng investigasyon ng NBI, pinadalhan na ngayon ng subpoena itong sila Eloy Bugris, si Rigondo Laping, Craigs Underpal, pinagpapaliwanag na sila. Ano na ito? Preliminary investigasyon na ito. Investigasyon na ito ng NBI. At kapag hindi nila na-satisfy ang NBI ng kanilang paliwanag, matutulad na naman sila kay Jason Sa. Si Jason Sa, kapapanood ko pa lang ng balita, lalabas na yung arrest warrant kasi nasa korte na yung kaso eh. Ito wala pa naman to sa korte, nasa NBI pa lang. Pero sinugpina na sila. Matindig tong mga DDS kasi grabe sa fake news. Hindi, talagang hindi lumulubay sa mga fake news nila eh. Kaya lang, nag-warning na rin talaga ang administrasyon. Hindi na nila mapapayagan. Ang PCO nakipag-tie up na sa DOJ, sa NBI, at kapag may ni-report sila ng mga fake news peddlers, mayroon silang agreement, memorandum of agreement sa NBI, na iimbestigahan ito. Pag naimbestigahan na, may ebidensya, kaagad-agad naman, ikakandak ng DOJ ang preliminary investigation. Yan yung yan yung MOA na pinirmahan ngayon ng kumbaga agresibo ngayon ang gobyerno, ang administrasyon
sa pagpapanagot dito sa mga anong ito, sa mga fake news peddlers na ito. Kaya ito ngayon ang masasampulan itong tatlo. Eloy Bugris, Queen of Revelations, ah, itong Rigondula Ping saka Craig Sandoval. Pero napanood ko itong Eloy Bugris, hindi daw siya namumroblema kasi may magaling na daw siyang abogadong ano, nangakong tutulong sa kanya. ah, Nanghahamon pa itong si Eloy Bugris. Wala, hindi pa rin ano, hindi pa rin humuhupa sa kanyang mga birada. Ang sabi niya, mayroon siyang abogado, magaling daw ang abogado niya, nag-offer daw ng tulong sa kanya. Ah, at mayroon daw magpapiyansa para sa kanya. Anyway, abangan nga natin. Abangan natin kung anong mangyari. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.